beautiful people! Another day, another short story ang isi-share ko sa inyo. This is a very short story of The Conjuring House. So, yung kwento ng The Conjuring is hango sa tunay na pangyayari and tunay na bahay, haunted na bahay, sa Rhode Island sa Amerika. Ang original na pangalan ng bahay na yan is Old Arnold State, located in 1677, Round Top Road, Burrillville, Rhode Island. So, ang Rhode Island, guys, ay isa sa maliit na state sa Amerika. Pinatayo yung bahay na yan noong 1736 at sinasabi na yung bahay na yan ay naipamana hanggang sa 8 henerasyon ng pamilya ng may-ari. Taong 1970 or mid-1970, nung pinag-isipang bilhin yan ng mag-asawang Perron, yung unang punta nila sa bahay niyan para bisitahin is naramdaman daw nila na parang welcome sila sa bahay at parang destined sa kanila yung bahay na yan, na parang ipinitayo talaga para sa kanila. So binili nila yung bahay at lumipat sila noong January of 1971. Kasama ang 5 nilang anak, tumira sila dyan. Yung time na yon, lahat ng ipon ng mag-asawang pair is napunta dyan sa bahay na yan. So, naglipat sila ng bahay January 1971. At doon pa lang sa araw na yon, nagsimula na talaga yung creepy na pangyayari. Noong unang araw pa lang na yon is nakakita na yung anak nila na habang naglilipat sila ng bahay is nakakita na yung mga anak nila ng spirit. Maraming pangyayari ang naganap simula nung lumipat sila dyan sa Old Arnold House na yan. And lumipas ang 2 taon, talagang ang daming creepy things na nangyari. Tulad ng may nagwawalis, kahit wala namang tao, mayroong umiiyak na bata na parang yung tunog ng iyak, parang hinahanap yung nanay niya. Tapos yung mga anak niya, may naririnig na voices, kung ano-ano. Tapos yung isang anak niya, naka-experience pa na umangat yung kama, kaya takot na takot yung anak niya. And alam niya sa sarili niya na hindi gawa-gawa lang ng mga anak niya yon, kasi kita talaga sa mukha nila yung takot. Marami mga kakaibang pangyayari ang nangyari dun sa bahay habang nandun sila, hanggang sa dumating yung 1973, 2 years after, nung nakilala nila sikat na sikat noon si Ed and Lorraine Warren, mga kilalang exorcist yun sa US. And doon sila humingi ng tulong. So, sa story ng The Conjuring na movie, ang sabi is, nag-end yun na napaalis ng mag-asawang Ed and Lorraine Warren yung mga ghost or spirits dun sa bahay. Pero ang totoo daw nun is, hindi talaga. Mas lalo na lang nilang napa-worst yung pangyayari dun sa bahay. Mas lalo parang nagalit yung mga spirits and lalong laging napopossessed yung nanay na si Caroline. So hanggang sa dumating na yung time na nakaipon na yung tatay na si Roger noong ng pera para makalipat sila. Kaya lumipat na yung pamilya sa Georgia panahon ng 1980. Biruin nyo, diba, ang tagal. 1971 nung lumipat sila and 1980 lang sila nung nakaalis doon. Buong taon na yon, ilang taon na na-experience nila yung mga kakaibang bagay. As in, ang pinaka-nag-suffer daw talaga doon sa nangyari is yung nanay na si Caroline. Kasi parang yung ghost, parang ang gusto is paalisin yung nanay niya and siya yung pumalit doon sa posisyon ng nanay na si Caroline. Siya talaga yung sobrang nahirapan nung time na yon. And siguro tiniis niya kasi nga wala pa naman silang sapat na pera para makalipat. Hanggang sa nung nakalipat sila sa Jordan, nabakante yung bahay and may bagong bumili ng bahay, si Norma Sutcliffe. Pero nabenta ulit yon nung taong 2019. Binili yon ng mag-asawang paranormal expert din or enthusiast na sina Corey and Jennifer Heinzen. Hanggang ngayon, yung The Conjuring House, open na siya for public kasi marami nang gustong bumisita or ma-experience yung kakaiba. Meron kasi talaga mga tao na gustong ma-experience yung mga ganong bagay and merong takot. So, yung mga sa mga paranormal activities, enthusiast, gusto nila na ma-experience yun, kaya inopen nila yan for public. Hanggang ngayon, doon sila tumitigil or doon sila tumitira hanggang ngayon.
So, yun lang. Iba yung ending niya sa ending ng movie. Sabi kasi dun sa movie is napalaya nila yung spirits ng dalawang exorcist na mag-asawang si Ed and Lauren. Pero ang totoo, hindi talaga. Napa-worse lang nila yung mga spirits dun sa loob ng bahay. And parang as time went on, mga napanood kong documentary sa YouTube, parang hindi na siya ganun ka-creepy ngayon. Siguro dahil sobrang dami na rin ang pumupunta. Meron kasi mga time na kapag pumunta ka sa isang lugar na haunted or may mga spirits na naiwan, sumasama sila doon sa mga taong pumupunta doon na may bad energy. Nasasama yung spirits hanggang sa naiiwan na sila sa ibang mga lugar like sa puno or ibang mga places na may mga bad energy din. Kaya parang hindi na siya ganun ka creepy ngayon or ka-haunted ngayon tingnan. So you can search that sa YouTube or meron din naman sa TikTok. Makikita niyo yung itsura niya ngayon na open siya for public. And nandun pa rin, doon nakatira yung mga bagong owner na sina Cory and Jennifer. So, ayun lang guys, shinordan ko lang. That was my short story about The Conjuring House or yung bahay kung saan hango yung story ng movie na The Conjuring. Yun lang. Have a great day and you keep safe always. Thank you. Bye-bye.